Okay, good day guys. Kumusta? Share ko lang sa inyo guys, sa vlog natin na to ang nabili nating unit. First unit natin na handgun 9mm. So, ang brand guys ay Taurus. Actually guys, marami nang nakapag-unbox nitong unit natin. Kaso gusto ko i-share sa aking mga viewers na baka magustuhan niyo itong kulay na to, magiging future reference nyo. Kasi dalawa ang napili kong baril na kulay nito, Taurus G3, yung OD green at saka brown black. So siyempre guys, share muna natin bilang beginner, larangan ng pagkaroon ng baril, kailangan natin kumuha ng L-top. Yan, L-top guys. Tapos huwag na natin patagalin, bubuksan na natin yung unit. So yan, sa box pa lang guys, oh. Sulit na sulit, ganda yung box. Baka magustuhan niyo yung mga ganitong kulay. Yun, so yun yung unboxing natin guys. First time kong makita nung sa gun show, ang daming pagpipilian, nalilito ako. Sa G3 lang mismo, sa Taurus G3 lang mismo, ang daming kulay, ang daming, siyempre kanya-kanyang reference tayo. So ito yung box ng Taurus G3 guys. Ang laman niya, meron siyang 3 magazine. Itong 2 magazine ay 17 cartridges ang kaya niya. Ang capacity niya 17. So sulit guys, no? 17 plus isang 15. So actually naano ko na to na walang bala, tapos na tiningnan ko na safe siya. Yan. So ito yung 15 yan na magazine. Yan, 15 yung kakayahan. So sulit na guys, lalo lang sa mga pareho nating beginner na medyo di naman tayo mayaman. Yan, so 3 magazine na guys, 2 17 at saka isang 15. Tapos, meron siyang pagtulong sa pagkarga ng bala. Reloader ang tawag yata nito. Basta yun yung pagtulong dyan, yan sa magazine. Kasi lalo na pagbago, matigas pa siya. Ang ating manual na di ko pa nabasa dahil 1 week pa lang nakalipas dito. Meron tayong pang linis, yung steel brass. Yan, pang barrel. At ang ating mismong unit. So, ating ano muna, kung mayroon bang laman, baka safety to. So, yun. Ito yung ating unit guys. Ayan. Okay. So, may, yun yung color ng brown and black. So black yung slide, tapos yung frame niya ay brown. Okay, maganda ba yung sa camera? Yan. So yan, nandito yung ano niya, yung serial number, tsaka sa ilalim meron yan. So yan, ang tatak niya G3 9x19. Yan, meron dito nakasulat Taurus Armas, made in Brazil. Yan, yung itsura niya guys. Tapos ito, yung slide niya, itong itim ay stainless steel. Wow. Tsaka yung barrel niya, stainless steel niya. Tapos yung frame niya ang polymer. Ang ganda nito guys, kasi pwede mo siya pang conceal carry. Actually may compact size nito yung G3C. So C means compact, mas maikli dito ng barrel. Pero bilang beginner guys, siyempre mas doon tayo sa medyo accurate, mahaba-haba yung barrel siyempre. So ito yung sukat yung barrel lang guys. Hindi yan barrel, yung ano 7. Pero yung barrel niya sa loob nasa 4 inches lang. So kung walang ano, yan yung height niya. Tulad ko na medyo maikli yung kamay, maikli yung daliri,
pareho tayo ng mga height ng kamay, oh. Pag ilalam mo yung 6 inches din pala. Okay ng daliri ko eh. Ayan, oh. Mga ako lang yata yung medyo matangkad, pero ano, maganda tong baril na to guys pag medyo hindi kahabaan yung daliri mo. Ayan. Kasi may clear lang siya. Yung grip niya, madali mo lang mahawakan. Diba? So, meron siyang trigger safety dito. Meron pa siyang manual dito sa gilid, sa left side. So, yan yung nagustuhan ko sa kanya guys. Kasi siyempre, tulad ko na baguhan sa baril, siyempre baka makalabit natin niya, mas magandang safety tayo, di ba? Kasi yung iba daw, base lang sa research ko, na malalambot na daw, sumasabit daw sa damit or sa tapos makalabit yung trigger, di ba? So mas gusto ko yung may manual safety pa siya. Yung mga magagaling na, bihasa na talaga sa baril, pang sports na talaga nila. So tayo na baguhan, sulit na sa akin to. Hindi siya masyado mabigat, hindi masyado mahaba. So kasya siya sa mga bag. Actually, dalawa yung bag na binili ko para sa baril na to. So bumili na ako agad ng bag guys. Hindi ko pa natanggap yung baril, bumili na ako. Tatanong ako kung kasya ba yung Taurus G3. Okay. Fix lang yung niya, white side, white dot. Diba? May clay yung kamay ko, pero diba? May serration dito kung madali kang mag-cock. Actually, pag mag-cock daw, pangit daw na iano mo dito sa butas, baka may ipit ka, diba? Trigger out lagi. Yan. Tapos yung pag-release ng magazine guys, okay. Yung gaano ba kaganda ang release, okay naman. Nalitad, tingnan mo. So, siyempre walang bala yan, para safety tayo dito. Tsaka nag-lock ako dito sa kwarto para walang nakisingit dito sa loob, para iwas tayo sa disgrasya. So yun guys, yung price reveal natin. So nabili natin to sa Trust Trade nung merong gun show. So okay naman yung servisyo nila kasi 4 to 6 weeks natanggap ko naman yung unit. So ang presyo pala nito sa gun show guys ay 26,990. Wow. So ang ginawa ko, nag-down lang ako ng 10,000 muna, 10,000, tapos plus firearm registration fee na 10 taon, 2,600 naman yung hingi nila. Ayun. So may pagkuha ko sa unit, so binayaran ko na lahat. Okay. Kasama na yung kanyang firearms registrations. Yan, firearms registration. Wow. Tapos, nung nakuha ko na siya guys, yung firearms registration, at saka may LTAC na ako, dumiretso kami agad guys. Ang ganda, diba? Dumiretso kami agad sa Krami. At nag-process ng PTC. Okay, PTC guys. Sulit. Laking araw lang. Ang bilis din ng service yung PNP, no? Set out PNP. Ang galing. Bilis. Pag siyempre, kumpleto lang yung nyo, yung requirements. Tingnan nyo sa website nila ng FEO, pnp.gov.ph. So, siguro i-post ko dito sa natin, sa vlog natin to. So, yun guys. Ang ganda. Pero, siyempre guys, bago ko to nabili tong baril na to, grabe mo na yung grabe mo na yung pag research ko. Wow. Kung 1911 mabilhin ko, 45 caliber mabibilhin ko. So ito napili kong G3 9mm. Kasi siyempre beginner pa tayo, di pa tayo bihasa sa
sinasabi nilang recoil, baka ano tayo, mabigatan o magulat tayo sa ano niya, recoil niya. So nag-9mm na ako. Basta yun ang mga desisyon ko. Yung bilang beginner, ang desisyon ko ay magkano yung budget ko. So almost 27,000 yung baril mismo. Yun, naisip ko medyo tama lang siya sa biglang baguhan. Saka na ako bibili pag medyo mahal-mahal, pag medyo bihasa na tayo. Tsaka tingnan natin kung may enjoy ba natin na magkaroon ng baril, di ba? Tsaka ba't hindi ako pumili ng 40 o caliber 40 or yung 45? Kasi yun nga, base sa tanong-tanong ko, pag research ko, medyo baka magulat ako sa recoil niya. Kaya 9mm muna binili ko. Pero plano ko pa rin guys, pag na-enjoy ko muna tong 9mm na Taurus G3 ko. Tsaka bakit Taurus ang binili ko? Kasi siyempre maganda naman yung feedback niya. Mayroon pang ang vlog doon, nakita ko na medyo nabubulunan siya sa mga bala o namimili daw ng bala. Pero actually nakita ko doon yung bala mismo ang may diferensya, lalo na pag reload. Okay, so yun. So yung specs nito guys, siguro di ko na ano kasi ano naman, basic lang nito. Yung frame niya ay polymer, tapos yung slide niya ang stainless steel, tapos yung barrel niya ay hindi pa nga ako masyado magkasa. Yung barrel niya ay stainless steel din. Yung kulay nito, pag gusto nyong bumili ng ganitong kulay, brown-black combination. Meron din to na tan, tapos black. Merong, di ba sa marami guys. May isa akong video din guys na nabidyohan ko itong mga Taurus G3 na iba't ibang kulay. Yung safety niya, dalawa. Meron siyang manual safety at saka trigger safety. So yung isa din yan sa nagustuhan ko. Biglang baguhan dito sa barrel. Tapos, although full size frame siya, hindi siya ganun ka bigat, hindi siya ganun ka bulky para sa akin. Ang maganda guys, kung unang sinunod ko yung unang choice ko na Rock Island na 45 caliber, siguro yung mga single stock lang siguro ang piliin ko, kasi may nahawakan akong sa kasama ko na mabigat yung baril niya, yung high cap, 14 yata yun, plus 1. Isang bigat, parang feel ko di ito yung baril na una kong bibilhin kasi nagbigatan ko. Pero ang sulit nito, marami siyang bala, 17 plus 1. Tapos although kahit 9mm na siya, pero sulit na rin kasi marami na siyang bala. Kung bala mo lang yung habol mo, diba? Kung paramihan ng bala, yun yung mga kinoconsider ko sa desisyon ko. Conceal carry, pakita ko sa inyo guys yung nilagay ko siya sa bag. Okay, so ito yung bag na binili ko guys. So, diba? Hindi masyadong malaking bag. Yan, sa 10 inches lang na siya, diba? So tapos ano itsura niya pag ilagay ko siya doon sa loob. Walang magasin yan lagyan natin. Kasama ng dati pala yung magasin. So kung 17 yung budalhin ko, walang laman yan bala. Ayan. Tuloy daw paglagay daw talaga kailangan daw safety, nakababa talaga yung Tuloy mag-isa lang naman ako dito sa kwarto. Ayan guys, diba? Nata. Isang dangkal lang yan. Diba? Dangkal lang mahigit. Yan yung tsaka ganda. Pwede na siya pang conceal carry. So yun yung guys, yun yung masasabi ko dito sa pag-unbox ko dito sa baril na to. Maganda sa hawakan, hindi siya masyadong mataba.
kahit 17 rounds siya. Meron na rin siyang naka-prepare para sa kung gusto mo maglagay ng ilaw. Hindi siya madulas kasi may serration dito. May nakita kasi ako sa kasama ko, walang serration sa harap, sa likod lang. So, pwedeng ganoon, pwedeng dito. Diba? So, practice pa ako ng ano dito guys, lalo na sa gun safety. So, yun lang guys, aking ma-share tungkol dito sa unang pagbili ko ng aking baril. So, kung may mga katanungan kayo na kaya ko sagutin, so comment lang kayo dyan sa baba. Baka tungkol sa PTC. So, sa PTC guys, mabilis lang. Basta kumpleto yung ano ninyo. Kumpleto yung requirements. Dalhin nyo lang yan doon sa Krami. Mabilis lang. Meron na nga doon guys, magnotaryo. Meron na rin sila doon. Pero, kung uniform ka, pero pareho sa akin, LIA, Law Enforcers, ano lang, bayaran namin 200. Pero sa hindi, sa civilian, marami pa yata kayong require sa dagdag. Tapos mahal ang bayaran nyo sa PPC, 12,000. So yun lang guys, medyo humaba na itong vlog natin. So isi-share ko naman sa susunod kung unang putok ko sa range gamit itong ating Taurus G3 na 9mm brown black na kulay. Yun, so, marami na siguro akong nasabi guys. Sana may natutunan kayo. So maraming salamat sa nanonood, lalo na humabot sa ganito kahaba na minuto. So maraming salamat guys. Please like and subscribe sa video natin, and God bless sa mga gun safety always guys. Mag-study tayo ng gun safety bago tayo bumili. Okay? So, yun. Maraming salamat sa panonood, and thank you. Bye-bye mga kabingbing.